Hey, kumusta? Naranasan nyo na ba yung nag-aantay ka ng package galing abroad, tapos parang ang tagal-tagal dumating? Nakakainip, di ba? Well, pag-uusapan natin ngayon ang isang malaking pagbabago sa global shipping na baka yun na mismo ang solusyon dyan. So eto talaga yung tanong Bakit nga ba halos kalahati ng lahat ng kargo sa buong mundo laging late? Yan ang malaking problemang sumasakit sa ulo ng napakaraming industriya. At ito pakinggan nyo to, ang nakakalokang numero. Sa ngayon, nasa 50 to 60% lang daw ang on-time delivery. Grabe! Para ka lang talagang nag-toss coin kung on-time ba yung shipment mo o hindi. 50-50 chance lang. So, klarong-klaro 'di ba? May problema talaga tayo sa reliability at worldwide to. Itong kawalan ng kasiguraduhan, yan yung sumisira sa buong global supply chain. Nagdudulot ng sunod-sunod na delay at syempre, pagkalugi. Pero, teka, may pag-asa. May solusyon na umuusbong at dito pumapasok ang tinatawag na Gemini Cooperation, isang bagong-bagong alyansa na posibleng maging game changer sa buong shipping industry. Sino-sino ba tong mga to? Well, hindi lang sila basta-basta. Dalawa sila sa pinakamalalaking shipping companies sa mundo, Hapag-Lloyd at Maersk. At simula sa February 2025, magsasama na sila ng puwersa para sa isang long-term na kooperasyon para nga naman masolusyonan tong problema. Okay, so ano ba talaga ang goal nila? Simple lang. Itong Gemini Cooperation, malaking-malaking parte to ng Strategy 2030 ng Hapag-Lloyd. At ang ambisyon nila? Maging undisputed #1 for quality. Yan hindi lang basta mabilis, kundi quality at maaasahan talaga. So, ang tanong, paano? Paano nila gagawin yan? Well, ang sikreto ay nasa pag-rethink ng buong sistema nila. Dito napapasok yung tinatawag nilang hub and spoke model. Kasi yung dati, yung classic na shipping network, isipin nyo parang isang napakahabang kadena. Kapag may isang parting naputol, sabihin na nating may bagyo o siksikan sa port, ayun na, domino effect na yan. Yung isang barkong naipit, ide-delay niya lahat ng kasunod niya. Sunod-sunod na. Yan yung cascading delays. At ito na nga yung solution nila, yung hub and spoke model. Alam nyo, kung pamilyar kayo sa mga airline, ganun-ganun yung concept. Imbes na point-to-point yung biyahe, may mga central port sila o hubs. Tapos mula sa mga hub na yan, may mga mas maliliit na shuttle services na siyang magdadala ng mga kargamento sa final destination nila. Yun yung mga spokes. So kita nyo yung pagkakaiba. Yung luma, napaka-vulnerable at rigid. Isang aberya lang, sira na lahat. Samantalang itong hub and spoke, mas matatag, mas flexible. Kasi nga may controlled hubs at synchronized shuttles, kaya kung magka-aberya man, mas mabilis nilang maayos at maibabalik sa normal yung daloy. Okay, so ano naman ang pangako nito para sa ating mga customer? Well, may 3 key benefits daw itong bagong network model na to. Una sa lahat, at ito yung pinaka-importante, reliability. Ang target, higit sa 90%. Grabe! Isipin nyo, galing sa 50 to 60%, tatalon sa 90% plus. Ito yung direktang sagot doon sa problema natin sa simula, di ba? Pangalawa, yung connectivity. Gamit ang isang malawak na network ng 57 services at take note, halos 340 na barko, talagang kokonektahin nila yung mga major trade routes sa buong mundo. Ibig sabihin, mas maraming options para sa lahat. At pangatlo, na napaka-importante rin ngayon, sustainability. Paano? Simple lang. Dahil mas efficient ang sistema, mas konti ang waiting time sa ports, mas sakto yung bilis ng barko, at mas nasusulit yung lalaking barko. Ang resulta, bawas carbon emissions. Win-win. Okay, so maganda yung plano, di ba? Pero tingnan natin to in action. Para makita natin kung paano to gumagana sa totoong buhay. Silipin natin yung bago nilang approach para sa Africa. Sabi nga ni Lars Sorensen, isa sa mga senior managing director nila, isa raw tong customer first transformation. Yung goal, maging mas mabilis, mas agile, at mas nakikinig sa kung anong kailangan talaga ng local market. At ito yung prueba. Ni-restructure nila yung buong operations nila sa Africa. Yung dating 2 malalaking areas lang, hinati nila ngayon sa 4 na mas focus na rehiyon: West, Central, South at East Africa. At bawat isa may sariling headquarters para mas malapit talaga sila sa mga customer nila. At bakit ito mahalaga?
Kasi sa pagbibigay ng kapangyarihan sa mga local leaders na mas nakakaalam ng sitwasyon doon, mas magiging maganda ang serbisyo nila, lalo na sa Africa na isa sa pinakamabilis lumagong market ngayon sa buong mundo. So, iiwan natin kayo sa tanong na to. Itong bagong model na to, itong matapang na hakbang na to, ito na kaya ang magiging bagong standard para sa buong global shipping industry? Siyempre, panahon lang ang makakapagsabi niyan. Pero isa tong malinaw na signal, di ba, na ang future ng shipping ay nasa mas matalinong kooperasyon at mas efficient na operasyon.